Dapat bang managot ito pong si Senator Robin Padilla kaugnay po ng pagtakas ni Bato de la Rosa, mga tol? Kasi kung babasahin po ninyo ang balita, siya po ang nag-facilitate para po makatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Saka ang isa pang tanong, dapat din bang managot sa pag-uumpisa ng kaguluhan, yung putukan pong nangyari, ito pong acting sergeant at arms na si General Aplaska. Dalawang tanong po yan, mga tol, na nais po nating malaman ang inyong pong kasagutan. Kindly comment yes, dapat managot, or no, na hindi dapat managot. Ganun lamang po, ano? Ito po kasing pag-uusapan po natin, unang-una, si Robin Padilla, kinukonsidera na po siya ng NBI bilang persons of interest. Pero bago po nating puntahan ang issue na yan, may mga panawagan po na bawiin daw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung absolute pardon na iginawad po kay Robin Padilla ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po ninyo, ako po'y hindi abogado. Pero ako po'y isang criminologist at nag-aral ng criminal law and jurisprudence. Sa aking ordinaryong opinion, I believe, hindi po yan mangyayari. No? Sapagkat ang absolute pardon po, ang presumption po dyan ay legal po iyang ibinigay. Kaya kung legal po iyang ibinigay, walang sino man, not even the current president, ang pwede pong bumawi dyan. Pero meron pong tatlong sirkumstansya na maaaring pong ikonsidera kung ang absolute pardon po ba ay pwedeng bawiin. Ito po yung exception to the general rule. Ewan ko kung applicable po ito kay Robin Padilla. Una, yung pagkakabigay ng absolute pardon ay hindi po naaayon sa legal, no? Ibig sabihin, meron pong mga misrepresentation or fraud, at saka tatlo Pero doon na lang tayo magtutukoy sa pinakagitna. Hindi ko maalala yung ikatlo Pero lahat yon hindi ko nakikita dito, mga tol, kay Robin Padilla Yung fraud or misrepresentation, possibly, kung minisrepresent niya yung kanyang aplikasyon ng absolute pardon noon, ay baka sakali. Ngunit tingin ko hindi na yan talaga mangyayari. At sa tingin ko, meron akong isang pinapalo na abogado na parehas po ang isipan po namin. Si Attorney Reyes Del Rosario. Ayoko po kasi kayong paasahin, mga tol, sa isang bagay na gugustuhin natin pero hindi naman po pala pwedeng mangyari. Ano? At sabi nga po dito ni Attorney Reyes Del Rosario, other lawyers may correct me, but absolute pardon is irrevocable. Hindi po pwedeng bawiin. Otherwise, baka matulad po ito kay dating Senador Antonio Trillanes. Binawi yung amnesty, tapos kinorek ng Korte Suprema at sinabing mali ang ginawa ni Rodrigo Duterte. It completely erases liability and restores full civil and political rights. Since nabura na hindi na pwedeng ibalik ang conditional pardon, ang revocable, BBM can't revoke Robin's absolute pardon, no? Para mas madali, itanong natin kay ChatGPT, no? Di ko maalala yung eksaktong tatlo Dali lamang Itanong natin kay ChatGPT, ano-ano ba yung mga basihan? Tanong po natin dito. Pwede bang bawiin ang absolute pardon? Para hindi po tayo umasa, mga tol. Kasi mahirap naman aasa tayo dahil lamang naiinis tayo kay Robin Padilla. Tapos aasa tayo baka pwedeng bawiin. Tapos ipapanawagan pa natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ganun yun no? Ito po ang sagot para fair po tayo ayon kay ChatGPT. Sa ilalim ng 1987 Constitution ng Pilipinas, ang absolute pardon na ibinigay ng Pangulo ay karaniwang itinuturing na buo at final kapag ito ay nag-grant na at tinanggap ng pinatawad. Ibig sabihin na ibabalik nito ang civil at political rights ng tao at binubura ang penalties ng conviction.
Pero may mahalagang distinction. Conditional pardon, pwedeng bawiin kapag nilabag ang kondisyon. Hindi naman ganun ang case ni Robin Padilla. Absolute pardon, generally, hindi na basta-basta binabawi dahil wala itong kondisyon. Gayunman, may ilang legal experts na nagsasabi na maaari pa rin questionin o mawala ng bisa ang pardon, ito na yung tatlo, kung may fraud o panlilinlang sa pagkuha nito, walang tamang proseso o may constitutional issue. Kung tama ang sinasabi sa post na conditional pardon ng revocable, pero ang bahagi, anyway, paliwanag na lamang yan doon sa shinare kong post, tatlo lang ang tatandaan natin. Yung tatlo ba na ito ay papasok kay Robin Padilla, may fraud o panlilinlang sa pagkuha nito, walang tamang proseso, o may constitutional issue. Alin man dyan sa tatlo, ayon sa mga legal experts, ay pwede pong maging basihan para if ever mabawi ang absolute pardon kay Robin Padilla. Pero tingin ko mga tol, I suggest wag na po natin pagtuunan ng pansin ang absolute pardon ni Robin Padilla. Ang pagtuunan po natin ng pansin ngayon ay yung kanyang pagtulong sa isang international fugitive sa katauhan ni Senator Bato de la Rosa. And that's why dito po sa balita ng GMA News, nakalagay po dito, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag on Friday said Senator Robin Padilla is considered a person of interest in the whereabouts of Senator Bato de la Rosa. Uulitin po natin ha. Ngayong May 15, 2026, Robin Padilla, person of interest in Bato de la Rosa's whereabouts. Ayon po kay Director Melvin Matibag. In particular, ito po yung panayam. Pakinggan po natin siya mga tol. Pinaghahanap po ulit si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umalis sa Senado kahapon ng madaling araw, ilang oras matapos ang nangyaring paumaril sa loob ng Senado. At kaugnay po niyan, mga kaprayan natin, Director ng National Bureau of Investigation, Attorney Melvin Matibag. Director, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Ivan, at sa lahat po ng tumatakilig sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Director, anong latest sa whereabouts ni Senador Bato de la Rosa? Well, maganda po siguro. Tanungin natin si Senator Robin Padilla, si Senate President Cayetano, at saka ang head po ng security ng Senate, si General Plasca. Kasi ang nangyari po dyan, after nung commotion dyan sa Senate, yung putukan, kasunod na wala na po siya. Kung maalala niyo po, yan ang ay binabanggit ko na sentimiento ng aming mga ahente na maaaring yung naging dahilan nung paputukan na yan para ma-divert at makaalis si Senator Bato. At yun ang masaklap na katotohanan dito eh. Talunan muna natin yung balita na yan, ano? Puntuhan natin yung putukan. Ito pong salarin sa pagsisimula po ng gulo na yan ay ito pong si Retired General Aplasca, ang acting Sergeant at Arms ng Senado. Ngayon, nagkanda utal-utal ito at natigilan ng yung sinasabi ko kanina sa live streaming po natin na ang pulis hindi po nagwa-warning shot. Dating pulis itong si Aplasca, general pa man din, ako nga patrolman lamang ang narating ko sa pagiging pulis ko dahil hindi naman ako naging interested na magpa-promote noon kung ano-anong pinagagagawa ko sa buhay ko eh. Kaya hanggang patrolman lamang. Alam na alam ko po yan kasi nagtuturo ako, yun lamang naman ang dahilan. Nagtataka ako dito kay Aplasca, napakaganda ng career po nito. In fact, nag-aral pa po ito ng isang kurso sa Amerika kaugnay ng law enforcement. At the same time, ito po ay nakatapos ng eligibility na Officer Senior Executive Course. Napakahirap po nun. Ano? Bakit ko sinasabing napakahirap? Kasi napagdaanan ko yun eh. Wag nyo lang ako tanungin kung bakit ko napagdaanan yon. That is unofficial. Pero napakahirap po nun. No? Meron po yung schooling, tapos written examination, verbal examination, among other things. Kaya bago ka makakuha nun, talagang magaling ka. Kaya nagtataka ako dito kay Aplasca, bakit yung simpleng bagay hindi niya alam. At dito, sabi nga ni Ted Filon, mawalang galang na po. Kasi ito po yung nakasulat sa PNP Revised Operational Procedure. No?
At wag niyang sabihin na ngayon ay hindi na siya pulis. Sapagkat ang PNP Operational Procedure, una po itong binuo taong 2013 kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, at ni-revise po ito sometime in 2019. Sana tama yung mga petsang pagkakaalala ko definitely pulis pa po siya nun. Kaya dapat binabasa niya yon. Pakinggan po ninyo kung paano natahimik ito pong si Aplaska sa mga katanungan ni Ted Filon. Kasi po, sir, para lang ho sa mga pulis na nakikinig ngayon sa atin, lalo na itong mga criminology students, para ho maintindihan ito at malaman nila ang kanilang ang tamang panuntunan, ang sinasabi po sa inyong manual, sa pulisya po na inyong pong kinalakihan, the police shall not use warning shots during police operation except when the police officer is outnumbered and overpowered. Ayun po. Ted, hindi po, mali po, Ted, mali po, Ted. Mali po. Correct ko lang yung kanyang sinasabi. Ang warning shot po, ginagawa po namin pag meron po kami. Iko-correct daw si Ted Filon sa kanyang mga sinasabi. Pahiya siya rito mga tol. Pakinggan natin Na perceive na danger sa buhay ng ating mga kapulisan. Sir, ito po ay official Tama. Directorate for Operations, PNP Revised Operational Procedures, Section 2.11. Oh. Ito ho ang nakasulat mismo sa inyong manual. With all Natahimik. due respect. Natahimik siya nag-isip kung ano Hello, sasabihin. Ted, Ted. Nak ng General. teteng na yan. Opo. Ted, hindi wala na po kasi ako sa PNP ngayon, Ted. So, Anak ng teteng mga tol, general. Hay, my goodness, mga tol. General po itong napapakinggan po natin. Sa PNP po galing ito. Hindi ko kasi naisip kagad kanina sa live streaming natin na sa PNP siya galing. Hindi ko tiningnan yung sunod-sunod na hilera sa baba kanina nung binabasa natin yung profile niya, kung ano yung mga assignment niya. Kaya akala ko sa sa Armed Forces of the Philippines, no? Baka maunawaan ko pa na hindi nila alam yung warning shot. Pero bilang pulis, dapat alam na alam niya ang warning shot. Tapos dito, sasabihin niya, hindi na daw siya pulis. Kailan ba yung revised rules of operational procedure po na ito? Pulis pa po kayo, General Aplaska, nung binuo po yan. hindi ko po hindi ko po ma-reconcile yung sinasabi niyo, pero nung panahon ko po, na ako bilang pulis, yun po ang pagkakaintindi. Pagkakaintindi ko, yun po ang appreciation. Yon ang mahirap, General Aplaska. Ina-apply mo yung pagkakaintindi mo o appreciation mo, hindi mo sinusunod kung ano yung nasusulat sa Biblia ng mga pulis. Alam nyo ba mga tol na ang Police Operational Procedure, ang Biblia ng mga pulis? Kaya dapat alam yan ng pulis. Kung ang aking nalaman. Opo. But ironically nako. nga po, naintindihan ko po, no? Kasi nga hindi na ako kayo police. Pero ironically po, you have been the Chief of Directorate for Operations. At itong memo na ito, mismo Saklap. po, ito ho Directorate for Operations pa. yung libro para po sa operasyon ng PNP ay printed mismo at ginawa ng Directorate for Operations. Hindi na ho bale, okay lang po. Nak ng teteng na yan. Directorate for Operations Chief ka, tapos yung mismong ginawa ng pinamumunuan mo, hindi mo alam, General Aplaska. That's why nag-create ka ng gulo at nakakahiya talaga yung ginawa po ninyo. No? At ano ang sinasabi ng senador, dating Senador Trillanes tungkol dyan? Siyempre, di natin alam ang rules ng Senado Ito, ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes considering na ito'y two-termer senator. Kaya alam niya yan. Pakinggan po natin ang paliwanag nito pong si dating Senador Trillanes. Yung Senate Sergeant at Arms, wala po sa rules of engagement niya wala. na pwede siyang magpuputok, warning shot man o... Sino ngayon ang tama sa inyo, General Aplaska? Yung dating senador na two-termer o ikaw na bago pa lamang dyan sa posisyon mo? Tapos sasabihin mo, standard operating procedure ang pagpapaputok ng warning shot? Saka, nagpakilala na yung ahente ng NBI. Di ba? Nagpakilala na NBI agents. Tapos, wala naman sa loob ng Senate premises, nasa kabila, nasa GSIS. Bakit nyo pinaputukan?
o hindi sa isang law enforcer, sa isang otoridad na nagpakilala pa. Wala pong pagsugod na nangyari kasi may partition yan. May Senate side, may GSIS side. Hindi po nag-attempt tumawid yung mga taga-NBI, nandoon sila sa side lang ng GSIS. Tapos hindi man lang in-evacuate yung media para ma-secure sila. Paano? Bakit nila hindi in-evacuate? Kasi gusto nilang ma-cover ng media yon, yung kanilang performance. Meron po bang parusa ang pagpapaputok ng baril at yung paglagay sa alanganin ng kaligtasan ng ibang mga tao sa loob ng Senado? Marami pong pwedeng ikaso dyan. Lalo na doon kay General Aplasca ng Sergeant at Arms, tapos yung mga Senate Security na nagpaputok doon, pwede silang makasuhan ng NBI. It's up to them kung anong pwede nila. Dapat lang, dapat kasuhan. Since hindi nila itinutok sa tao, hindi naman masasabing itinutok sa tao kasi warning shot. Pwede pong pumasok dyan ang illegal discharge of firearm. O kaya, at least, alarm and scandal. Dapat maimbestigahan po yan, papanagutin. Ito pong mga OSAA personnel po na ito sa pangunguna nito pong si Retired General Aplasca. Hindi pa pwedeng palagpasin po ito. No, nag-create po sila ng napakalaking kahihiyan. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, hindi lamang sa institusyon ng Senado sa harapan ng mga Pilipino, kung hindi sa international community. Nakakahiya ang pinaggagawa po ng mga nandiyan sa Senado sa ngayon. Tapos itong si Amy Marcos, merong hirit-hirit pa, binabanatan ngayon, sinasabing nire-reverse daw po ang narrative. No? Ito po yung post ni Amy Marcos. Yan, shinare po yan nitong si Professor Antonio Contreras. Nakalagay po dito ang mga sumusunod. Sabi ni Amy Marcos at babasahin ko yung tugon ni Professor Antonio Contreras. Una, sabi ni Amy Marcos, ay bakit ba Amy Marcos ang tawag? Tulungan nyo nga ako mga tol, tanungin ko nga kayo, pwede ko bang tawaging Babalina ito? Paki-comment nyo naman mga tol dyan po sa chat area kung okay lang tawagin po nating Babalina. Baka may masaktan tayo mga loyalista eh. Comment Babalina at Babalina ang itatawag ko po kay Amy Marcos habang binabasa ko po ito pong kanyang post kani-kanina lamang. Babalina, comment po kayo ng Babalina. Babalina. O sige, kahit wala ako, ayan, may nakita na ako nag-comment ng Babalina. O, salamat sa mga nag-comment ng Babalina. Ito po ang sinasabi ni Babalina. For those reversing the narrative. Binabaligtad pa daw, ha? Number 1, yes, Senate Security OSAA fired the first shot. But the NBI had entered the premises without leave, started drilling through the wall from GSIS, and loudly and threateningly refused to put down their long arms and ammunition. They were clearly assaulting the Senate, and it was mere self-defense for the Senate to fire a single warning shot, after which several volleys were fired by the NBI, further justifying Senate Security's single shot. Bago ko basahin yung sagot nitong si Professor Contreras, balikan natin yung mga nakalap natin sa balita. Unang-una, Babalina, wala sa Senate premises ang mga NBI. Nasa GSIS sila. Pangalawa, sila po ay nagpakilalang NBI agents. Walang obligasyon ang isang NBI agent na mag-subdue sa isang OSAA personnel, lalong-lalo na opisyal ang kanilang ginagawa. Upon yung pagpapakilala ng NBI doon sa OSAA, dapat sapat na yon na nirespeto ng OSAA ang authority ng NBI. Bakit mo kailangang paputukan ng warning shot ang NBI? Kasinungalingan ang sinasabi mo dito. Ikaw ang nagre-reverse ng sirkumstansya. Babalina, hindi po ang publiko sa kasalukuyan. Wala pong self-defense sa nangyari sapagkat ang self-defense, alam na alam mo dapat ito kahit hindi ka abogado, Amy Marcos. O eto, Babalina, hindi tayo parehas abogado. No? Pero ikaw nakapag-aral ka ng abogasya. At ang justifying circumstance under which falls 6 kinds of self-defense ay mababasa sa Article 11 ng Revised Penal Code.
Kaya ako sinasabing dapat alam mo ito kasi the revised penal code ay naisulat noong December 8, 1930 and took effect on January 1, 1932. Those 6 circumstances of justifying circumstance or self-defense under Article 11, dapat alam na alam mo yon. Wala po doong nakalagay na ang warning shot ay bahagi ng self-defense. Ano-ano ba yung mga self-defense? Basic. Self-defense. Una, defense of relatives. Pangalawa, defense of strangers. Pero yung elemento ng self-defense, nandoon dapat yung tinatawag na unlawful aggressions among others. 3 yon. Hindi ko na itutuloy yung pagpapaliwanag kasi lalayo tayo. Kaya puntahan po natin yung sagot ni Professor Contreras sa number 1 nitong si Babalina. Warning shot daw. No. Once Senate security admits it fired first, the burden is on them to justify why armed resistance was necessary. A warning shot is still a shot. You do not sanitize it by calling it self-defense after the fact. Ito dagdag ko lang mga tol. Unang-una, walang unlawful aggression. Kapag ka walang unlawful aggression, there could not be a self-defense. Walang self-defense na mangyayari. Ayon ang pinakaunang-unang elemento na dapat present bago magkaroon ng self-defense, unlawful aggression. Nasaan ang unlawful aggression, Senator Amy Marcos, on the part of NBI? Wala. Ikalawa, sabi mo dito, Babalina, ang sabi, may instructions not to arrest per NBI Director Matibag. Kung kahit sila ay hindi aarestuhin si Senator Bato, then why should the Senate stop him from leaving the premises? Ay, naknak ng teteng naman, Senator Babalina. No? Ang sabi ng Senate President, kayong majority, you put Senator Bato de la Rosa under protective custody. Kaya, kung under protective custody siya, ang presumption, kasi may impending warrant of arrest na i-implement sa kanya. At kapag siya'y lumabas ng Senado, aarestuhin siya. Kaya, ang ina-assume dyan, dapat nananatili lamang siya sa loob ng Senado. At kung gumawa man ang mga NBI personnel ng aksyon na mag-drill at i-secure yung pinto, yon ay kahilingan ng GSIS administration. No? It has nothing to do diyan sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Sabi ng GSIS, please, isara nyo yan kasi ginagawang labas-pasukan ng tao. No? Nawawala yung sense of safety and security sa parte ng GSIS. Kaya maling-mali ka dyan, Babalina. Kay Professor Contreras tayo. Sabi niya, kung walang balak arestuin si Bato, then all the more reason the Senate had no basis to turn itself into a fortress. The issue is not whether he was being dragged out at the exact second. The issue is why the Senate appeared to function as a sanctuary for someone with an ICC arrest warrant. Ikatlong issue ni Babalina, sabi niya rito, kung hindi nila dadamputin si Bato, anong ginagawa ng NBI sa Senate? Wala nga sa Senado. Ang kulit nitong Babalina na to. Bakit hindi sila nakikipag-coordinate kay SP at USAA? Katulad ng sinabi nilang ginawa nila dati. Wala nga sa Senado, nasa GSIS ang mga NBI personnel. Ikaapat, aminado na wait for SC resolution. 72 hours for the government to answer, then for the petitioner to reply. Ang stance, meaning up until now, even in the minds of administration, hindi pa rin settled kung dapat bang arestuin si Senator Bato. Settled John, Senator Amy Marcos. Nirespeto lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte Suprema. Pero hindi nga naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Kaya ang presumption, pwede siyang arestuhin sa bisa ng ICC warrant. Medyo matapatagal tayo rito pagpatuloy ko pang binasa, kaya babalik po tayo dito po sa balitang pinapakinggan po natin kanina, mga tol. Naman, kinumpirma ng kanyang may bahay na sabi,
si Senator Bato took advantage ng situation na nagkaputukan para makaalis po ng Senado. Di ba? So, ano hong ibig sabihin nun, Director? Does that strengthen the theory ng inyong mga ahente o ninyo? Ganito kasi ginawa ni Robin Padilla, mga tol, no? Paano nakaalis ng Senado si Bato? Dapat managot si Robin Padilla rito. Ito ang timeline, chronology of events, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Paano nakaalis ng Senado si Bato? May 14, 1:20 ng umaga, Senator Robin Padilla arrived at Senator Bato de la Rosa's office for a private meeting that concludes after approximately 20 minutes. Nag-usap sila sa madaling salita sa loob ng 20 minutes. 1:57 in the morning, si General Aplasca, the Senate Sergeant at Arms, pumasok sa opisina ni Senator Bato para i-check. Siyempre, si Senator Bato. 2:20 in the morning, medyo matagal siguro naging pag-uusap nila, 23 minutes. Aplasca departed the office and informed that security detail that Senator Bato is retiring for the night. Magpapahinga na, kaya yun ang sinabi niya sa mga protective personnel dito kay Bato de la Rosa. 2:30 in the morning, Senator Bato left his office and informed his protective personnel that he is heading to the restroom. Ito na yung panlalanse. However, he instead bypassed the restroom and entered the fire exit to head downstairs. And 2:30 in the morning, while moving toward the parking area, Senator Bato met Senator Padilla on the 4th floor. They continued together to the basement level where an SUV was waiting. Senator Bato boarded the vehicle which was driven by Senator Padilla and occupied by an additional staff member. Senate security personnel attempted to block the vehicle, but the SUV sped past them and successfully left the premises. Tingnan nyo yung kalokohan nitong si Robin Padilla. Tinulungan ang puganteng si Senator Bato de la Rosa. Na ang mga nangyari po ay lahat konektado. At ito, ang nangyaring ito, ang pagtakas ni Senador Bato de la Rosa ay ang ultimate objective. Sir Ivan, ano po that can be a conclusion, pero I will be fair to the investigating authorities, CIDG, pati po na rin sa amin. But that can be included po sa nagiging investigasyon, ano po. Pero sir, yung NBI po, hinahanap niyo po ba? Meron po ba kayong mga team na nagtatrack down kay Senator Bato? Mamaya na natin ituloy yan. Talon tayo dito, no? Yung mga previous pronouncement ni Director Matibag. No? May usapan ang Senado sa leadership na bago nitong si demonyo sa paningin ko na si Alan Peter Cayetano. At ito po ang reaksyon ni Director Melvin Matibag sa usapan na yan. According to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado. Ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado? Well, malungkot po yan dahil I feel dahil dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng gano'n at ang pagkakalam naman natin. Pasensya na kayo, Director Matibag. Parang ang hirap tanggapin ngayon na kagalang-galang itong 13 Judas. No? Kayo mga tol, kaya nyo pa bang tawaging kagalang-galang na senador itong 13 Judas? Partikular itong si Robin Padilla? Ang mga bumoto kasi dito kay Robin Padilla, tanga! Tangang katulad ko! Binoto ko si Robin Padilla dahil unity team eh. Kaya tanga! Tanga talaga bumoto kay Robin Padilla. Puproteksyon na nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Katulad ng ginanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin nyo iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa. Yan ang tama. Hindi ka galang-galang, kawalang-galang, kawalang-galang. Yan ang tama. Sino yung nagsa-comment nun? Kawalang-galang, kawalang-galang. Para palabasin si Senator Bato. Meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I'll be very honest, Yusek Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato. Tama! Ayun. Siguraduhin na Yun yung pinapaliwanag ko kanina sa inyo, mga tol, sa unang live stream natin. Hindi lang din naman sa kahilingan ng GSIS eh. Kasi
ito yung implementing agency ngayon. Sila yung unang-unang nag-react sa warrant of arrest ng nito pong ICC. At ngayon, may mga question. Sabi nila, kino-coordinate ba yan sa Interpol? Actually, hindi kinakailangan ng coordination sa Interpol para i-implement itong warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasi meron tayong Republic Act 9851. Kaya kahit walang coordination sa Interpol, pwedeng i-implement yan basta ang gobyerno po natin pumayag na i-implement po ito using that law. Nakalagay doon sa Section 17, in the interest of justice and blah blah blah, pwedeng isurrender ang isang iniimbestigahan ng isang international tribunal na nandito sa Pilipinas. Ang ICC is an international tribunal at si Bato de la Rosa ay kasama sa iniimbestigahan ito. Ngayon, suspect na. Kaya pwede po talaga sa pamamagitan ng batas na yon na hindi po na siya ay arestuhin at hindi pwedeng pigilan ang isinasagawa ng NBI. Mga legal question lang. At ang presumption, syempre, yung regularity na ginagawa ng NBI. Ngayon, kung mali, questionin nila sa Korte Suprema katulad ng ginagawa ng kampo ni Bato de la Rosa. Pero hanggat walang desisyon ang Korte Suprema at wala namang TRO, actually pwedeng i-implement yun ng ating gobyerno. Ngunit minarapat lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na so far irespeto yung desisyon ng Korte Suprema. Isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita naman natin 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may warrant. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po napakagaling ni Director Melvin Matibag, ano? Kaya nga ako nanghihinayang ako ngayon, mga tol Kasi nag-apply ito for ombudsman, no? Nung nag-apply po ito for ombudsman, sabi ko, ako Duterte supporter ito dati, baka delikado. Pero mukhang nagkamali tayo sapagkat maganda talaga ang ginagawa niya ngayon bilang NBI director. At sana talaga siya na lamang ang napili ng ating Pangulo kung maibabalik lang ang nakaraan, ano? Kaysa kay Ombudsman Boying Remulla. Si Ombudsman Boying Remulla kasi puro salita. Binigyan pa ng dahilan si Bato de la Rosa para po magtago. As early as October, sinabi na may warrant of arrest si Bato de la Rosa. Kaya nakapagtago tuloy for 6 months. Tumatanggap ng sahod, tumanggap ng 14 month, ng 13 month, milyon ng halaga, ng teteng na yan, nakapagtatago. Hanggang sa magpakita para lamang bumoto at magpalit ng leadership diyan po sa Senado. Siyempre, ito pa yung ambush interview kay Director Melvin Matibag kaugnay niyan. malinaw naman, sabi ng Senate, protective custody nila. So, ibig sabihin, sila dapat ang sumagot. So, din dapat ni Senate President at ng mga senador. Ano nangyari, di ba? May talo po kayong kasuhan sila? Wala pa tayong pinag-uusapan na gano'n. Sila muna siguro. Tingnan natin kung paano. Last na lang po, may hinihingi pong document po na kopya ng warrant si Senator Cayetano. Nabigay na po ba natin itong mga Hindi na natin sila bibigyan siguro ng kopya kasi wala naman si Senator Bato na ron Tama, di ba? Magaling to si Director Matibag, mga tol. Kahanga-hanga ang ginagawa niya ngayon. Ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, nilalansi po nito ang publiko. No? Ito kasing SP natin na demonyo sa paningin ko, kala mo, pag sinabi niya tama na lahat, sabi niya pa nga kay Director Matibag, yung 5 sinabi ni Matibag, 6 ang mali. Pero ano ba yung sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano, lalo kahapon sa press conference niya? May reaction po dito si Fiscal EJ at sinasabi niyang may mga legally flawed itong mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Like, if I had at win, Peter Alan Cayetano, may ICC warrant ang hinuli si Alan Peter Cayetano. Sahig na ako magpapaliwanag na, hoy, ako si Alan Peter, ang hinuli nyo si Peter Alan. Kaya nga sa Philippine Court muna para if I have any defenses doon muna. Tama ba siya legally? Syempre, hindi tayo abogado. Pero kahit alam ko ang sagot dyan, hindi nyo ako paniniwalaan dahil hindi ako abogado. Kaya abogado po ang pasagutin natin. Ito po yung point of view ni Fiscal EJ. Legal explainer. Is SP demonyo sa paningin ko Cayetano right about the Bato warrant? Senate President Alan Peter Cayetano, demonyo sa paningin ko, is making several bold claims kung bakit hinarang ng Senate leadership ang pag-aresto kay Senator Bato.
But if we look at the rules of court and international law, marami sa mga posisyon niya, sa tingin ko, ang legally flawed. Mali, sa madaling paliwanag. Una, the no physical warrant excuse. Ang sabi ni Cayetano, hindi raw pwedeng arestuin si Senator Bato dahil walang physically presented na warrant ang NBI or law enforcement. Dahil walang papel, the senator was allegedly free to go. This is wrong. Under Section 7, Rule 113 of the Revised Rules of Criminal Procedure, ang police officer na nag-e-effect ng arrest ay by virtue of a warrant does not need to have the warrant in his possession sa mismong oras ng pag-aresto. At ako makakapagpatotoo ako dito sapagkat dati akong pulis at may circumstances na kasama ko ang mga tropa na umaresto kami na wala po kaming hawak na warrant of arrest. Pero ano ba ang dapat gawin? Ito, ang kailangan lang gawin ng officer ay i-inform ang tao na may warrant na inisyu laban sa kanya at ipakita ang warrant as soon as possible. As soon as practicable pagkatapos ng aresto kung hihilingin ito. By demanding to see the paper first before allowing the law to take its course, the Senate President is basically inventing a new requirement na wala naman sa ating criminal procedure. No? Biruin mo, abogado, nilalansi niya ang taong bayan. Senate President pa man din na demonyo sa paningin ko. Ikalawa, the Philippine Warrant First Requirement. Ang sabi ni Cayetano, Philippine warrant lang daw ang nire-recognize ng Senado. Ire-recognize ng Senado, effectively ignoring the ICC warrant. Dapat daw dumaan muna sa Philippine Court ang ICC warrant bago ito i-recognize ng Senado. Ginagamit nilang justification ang Article 59 ng Rome Statute para sabihing may judicial review dapat sa local court. Pero hindi yan ang nakasaad sa Article 59 na parati nilang ini-invoke. Under Article 59, ito ang tamang sequence. Step 1, the state must immediately take steps to arrest the person upon request. Step 2, saka lang dadali ng tao sa local court para i-verify ang identity at i-ensure na ang rights niya ay nire-respeto. Gusto ni Cayetano na baligtarin ang proseso. He wants a local court to validate the warrant bago pa ang aresto. This creates a legal stalemate where the court cannot review the arrest because the Senate is blocking the arrest from happening in the first place. Tingnan ninyo yung panlilinlang nitong demonyo sa paningin ko na Senate President. Ikatlo, legislator or judge. By declaring kung aling warrant ang valid o constitutional, demonyo sa paningin kong Cayetano is acting like a judge. In our system of separation of powers, yung demonyo sa paningin ko, hindi po yun sinulat ni Fiscal EJ. Kasi baka sabihin niyo ay sinulat ni Fiscal EJ, binabasa mo, demonyo sa paningin ko. Hindi po, gawa-gawa ko lamang po yun, no? Kasi demonyo sa paningin ko to si Alan Peter Cayetano eh. Kaya ko po, pag binabasa ko yung SP Cayetano, pinapalitan kong demonyo sa paningin kong SP Cayetano. No? Tuloy ko po yung binabasa ko po dito. By declaring kung aling warrant ang valid o constitutional, demonyo sa paningin kong si Cayetano is acting like a judge. In our system of separation of powers, a senator cannot unilaterally decide the validity of legal process. Claiming a person is free to go because of the absence of physical document or a local stamp is a misrepresentation of the rules of criminal procedure. In the eyes of the law, the presence of a warrant is a matter of record, not a matter of whether it was handed to a Senate President who acts like a judge. Sana wag mong linlangin ang publiko, demonyo sa paningin kong SP Cayetano. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Director Melvin Matibag. Well, automatic po yan. Pero sabi ko nga, kung meron pong unang-unang dapat tanungin, na-identify na naman na si Senator Robin Padilla yung kasama, siya po yung pinaka-person of interest to share din yung whereabouts po ni Senator Bato. In the proper time, gagawin po natin yan. Malinaw naman po yung sinasabi namin lagi na we are following instructions from the higher ups sa DOJ po yung pinaka-main coordination dito. So, doon po tayo. Po. Actually, yun po yung itatanong ko susunod. Ano ho magiging aksyon ng NBI having known with the admission na si Senador Robin Padilla nga po ang nakasama niyang umalis ng Senado? Well, we are guided by an interagency coordination when it comes to these matters. So,
I'm in no liberty na magkaroon po ako ng uong ng sariling Okay. pagkakalita rito. Kung may sabihin man po ako rito, that will be my opinion, but I rather give my opinion dun po sa Okay. Intelligence Council. Sige. Baka makalimutan ko yung usaping CCTV kasi isa yan sa mga hindi magpapasinungaling na ebidensya, no? Meron pong kumalat na balita ngayon na sinasabing walang CCTV footage ang nakuha para sa mga OSAA Marines during Senate shooting ayon kay Aplaska. Ito kaya may kaugnayan doon sa kumalat na video kung saan sinasabi nitong si Senator Jinggoy Estrada na itago ang CCTV. Pakinggan po ninyo ito. Sa exit na rin. Nakuha si Siri. Baka may nakuha. Itago niyo yung CCTV. Yan. Exactly. Sino na ito? Narinig niyo? Sabi ni Jinggoy Estrada, itago nyo ang CCTV. Baka kaya walang CCTV footage ngayon, yung OSAA at Marines. No, pero in fairness kay Estrada, ewan ko kung nagsisinungaling ito o nagsasabi ng totoo, ito po yung sinabi niya. No? Paliwanag ni Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada nagpaliwanag sa viral video kung saan sinasabi niyang itago ang CCTV footage ng shooting incident sa Senado. Ayon kay Estrada, ang kanyang pahayag ay pagsang-ayon sa naging pag-uusap na pangalagaan ng kopya ng CCTV dahil maaari itong magsilbing mahalagang ebidensya sa naganap na putukan sa Senado. Ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan sa adnya. Ililib ko sa inyo ang paniniwala sa sinasabi na yan ni Senator Jinggoy Estrada. Naniniwala ba kayo sa kanya o hindi? Kindly comment yes or no. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay May 15, 2026. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.